Eto mga kababayan na yung pang-apat nating topic, kung naalala nyo ho mga bossing, ano, kung naalala nyo po mga bossing, President Sara Duterte runs. yan. Eh si Digong, nananawagan kay Chavit Singson. Chavit! Takbo ka! No? Bilang senador, sabi ko, naisip ko, aba, mukhang kailangan, no, ng mas malakas na power ni Digong doon sa Senado. Paano ho mga kababayan? Yung mga senador na natitira ho, na kumbaga sumusuporta sa kanya, eh wala po, malabnaw eh. No? Yung isa, panay kain doon sa Senado. yung isa naman kung ano-anong hearing ang pinaggagawa. Hindi naman natatapos yung hearing. Oh. Ngayon, naghahanap tuloy si PRRD. Tapos yung isang papasok na senador na manggagaling ho sa PDP. Oh, walang laban. PDP walang laban. Tinanggal na ho yung laban, ha? Siguro na-realize nila, nako, si Ipe Salvador ang papasok sa atin. Mukhang lalo tayong walang laban. Tanggalin mo na yung laban. O PDP na lang tayo. Diba? O si Bongo. Wala. Hindi ho kinakaya eh. No? Yung pahiring-hiring ni Bato de la Rosa, walang nangyayari. Hindi natin alam kung paano natatapos. Parang bigla na lang ho naglalaho. Siguro nare-realize nila, walang patutunguhan to. Gastos lang ng Pilipinas to. Ngayon, ito mga bossing, ipe-play ko itong video na ito. Ayan yan o. Si Chavit ini-interview. Natanong ho dito mga kababayan, susuportahan mo ba ang kandidatura ni Inday Sara Duterte? Natanong din ho dito, susuportahan mo ba? Oh, yung kandidatura ni kung sino man ang mapipili ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Ayan. Tatakbo ka ba bilang senador kagaya ng panawagan ni PRRD? Ito po yung mga kasagutan lahat ni Chavit. Ano, mga bossing? Oh, play po natin. Vice President Sara Duterte runs for president in 2028. Will you be supporting her in the same way that you supported President Bongbong Marcos in 2022? That will be my problem. So, umpisa pa lang ho, that will be the problem. Ano? Pakinggan nyo yung sasabihin dito ni Manong Chavit. I don't know the future because there are a lot of conflict now. I really don't know yet. Nako, masakit to sa mga Duterte ho, mga kababayan. Kasi parehas niya hong kaibigan yan. Ano? Parehas niyang kaibigan yan. Narinig niyo naman ho ang katanungan nung reporter, mga bossing, no? Susuportahan mo ba ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028? That's the problem, ang sagot ni Chavit. No? Masyado nang madami ang conflict. Dagdag pa nung nagtanong, kagaya nung pagsuporta mo sa kandidatura ni PBBM. Oh, hindi po ngayon masagot ni Chavit Singson, mga bossing. Eh ako po, pagka ganyan, alam nyo na po ang ibig sabihin yan. Mga kababayan. Di ba? Alam nyo na po ang ibig sabihin yan. Tuloy mo, Manong. If the President Bongbong Marcos fields his own candidate in 2028, will that be a predicament for you? If, for example, President Bongbong Marcos fields their own candidate in 2028 against Vice President Sara Duterte, will that be a difficult decision? Well, it depends who will be his candidate. Doon sa isa, mga bossing, kumbaga sabi ng reporter, eto, maglalaban na. Kung sino man ang mapipili ni Pangulong Marcos, no, para humalili sa kanya o pagkatapos ng kanyang termino, kalaban si BP Sara. Doon ang sagot kay BP Sara, mukhang tagilid ho mga kababayan. Dito naman po, kung sino yung mapipili ng ating presidente, ang sagot niya is, depende kung sino. Depende kung sino yung mapipili ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sa madaling salita ho, doon sa isa, mukhang rejected na. Doon sa pangalawa,
na mapipili ng ating Pangulo, mukhang depende, no? Maaaring oo, maaaring hindi. Pero doon sa isa, mukhang rejected na. Ituloy ko ho, It's really a problem because both sides are my friends. Like now, President Duterte endorsed me to run for senator. So, if you recall, during the impeachment, they said, you're very popular now. Are you going to run for senator? I did not run. No, I said, I will not run. Aray ko po, Lord. Ako ho, nakikita ko naman dyan Kaya ho, medyo inuuto-uto, no? Ng ating dating presidente, si Manong Chavit. Kailangan ng malakas sa Senado. Kailangan ng makapagtatanggol sa kanya sa Senado. Dahil ho yung mga natitira, wala ho Kain. Magpapahiring, hindi kaya. Magpapahiring, litong-lito kung sino yung ipapatawag. Kaso, pasensya na po. Diretsong sinagot po. Hindi daw no? Tuloy. Run any position. I didn't run to any position. Hindi. So, if that time comes, it will be a problem for me. I'll just wait, whoever the candidate of the other party. You said in one interview that in politics, there are no such thing permanent as friends. a permanent friend. All are temporary allies. So would you... That's my observation. Up to now, it's happening. Like now. But for you, for example, would you consider yourself then as a temporary ally of President Bongbong Marcos? No, you know, the Ilocano people, the Filipinos are very loyal friends, especially the Ilocanos. We will support any leader whom we believe that could lead our country. Alam niyo na po ang ibig sabihin nun, mga kababayan, di ba? Ang mga Pilipino, loyal, di ba? Doon sa mga leader, yun na po ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Kaya pasensya na, doon sa mga Duterte na naghahangad na makaupo o tumakbo bilang senador si Manong Chavit para magkaroon ng lakas, ng power sa Senado, mukhang tablado po ang inyong hinihiling, mga bossing. Ano? Tablado. Wala Kasi kung ikaw, mga kababayan, no? Si Manong Chavit, nakikita mo yung mga ginagawa nila. Nakikita mo yung mga pagpunta-punta nila sa kalsada. Paninira dito, paninira doon, magrarally. Tapos makita mo din, no? Yung dami ng miyembrong sumasama o yung dami ng mga audience nila. Si Rocansaki, di ba? Yung dati, yung dami ng miyembro nila, yung honest tayo dito, yung Liwasan Bonifacio na pupuno nila. Ngayon, wala na. No? Basketball court, half court, hindi mapuno. Butaw-butaw pa. So sabi siguro ni Manong Chavit, kung kayo ang susuporta sa akin, sisigaw bilang sa senador, naku po, baka mangyari din sa sino pa boboto sa akin kung ubos na yung mga supporter, kung kakaunti na lang. Di ba? Pero mas okay yung sinabi ni Manong Chavit. Wala na siyang posisyon na tatakbuhin. Ayan. Susuporta na lang siya, no? Mga kababayan, kung sino yung mapipili ng ating presidente. Kung okay sa kanya, susuportahan niya. Kung hindi, baka hindi. No? Pero ang isa hong pagkakaintindi ko, sabi, no? Yung kay Sara, mukhang hindi. Yun hong pagkakaintindi ko. Sabi ni Jorge Edralin, little did they know Marcos supporters are ultimately loyal and supporters for a century. I can tell Duterte is nothing. Sabi ni Edgar Basco, fake news ka rin pala. Asan ang fake news doon? Di ba sinabi ni Baste Duterte na sasampalin niya sasampalin niya si General Torre? Hindi lumabas. Hindi nagpakita. May nakita na ba kayong sinampal ni Baste? Wala naman. Ibig sabihin, si Baste, wala lang. Kung mabubuli. Pero kung hindi, hindi. Ayan naman. Pinakita ko yung interview ni Chavit. Pinarinig ko sa inyo yung sinabi ni Chavit.
Taas ang fake news dyan. Nabubwisit na naman yung mga yung mga DDS dito, mga bossing. Oh. Anyway, yan po ang ating 4, no? Na mga topic sa araw na ito, mga bossing. Oh. Sakto, alas 8 ng gabi dito sa aking kinaroroonan. Mag-happy-happy naman po kami. 2,250 viewers. Oh. Shout out po sa inyo. No? At the same time, huwag niyo kalimutan na mag-like dito sa ating live stream. Mag-subscribe dito sa ating channel. Oh, nako, magti-300,000 na tayo. Ikaiinit ho ng dugo ng mga DDS yan. Ano? Malapit na. Siguro 22,000 na lang ang kailangan natin. Maraming salamat. God bless po. Lalong-lalo na sa inyo na mga sumusuporta sa ating Pangulo. No? Sa muling pag-angat ng Pilipinas. God bless po sa atin lahat.